Hello guys, this is your Inday Liap. Kumusta? Panibagong araw, panibagong vlog po tayo, panibagong video ang ibabahagi ko sa inyo. Sa mga may kasintahan kasama sa buhay, mapa-relasyong babae sa babae, lalaki sa lalaki, kapag kayo ay nagsasama na at nakakaramdam kayo ng tamlay ng inyong mga pagmamahal, nag-alinlangan, nagdududa, ito ang para sa inyo. Mabisang gawin para tawagan ka o magparamdam agad siya sa iyo. Gawin sa takip silim. Ibig sabihin, pagdilim. So, walang tentative na oras. Ito'y pwede nang gawin kapag madilim na or sumapit na yung hapon. So, bago ko simulan, mag-disclaimer muna tayo mga kadudong, mga kainday ko. Ito ay para lamang doon sa mga taong bukas ang isipan sa mga ganitong pamamaraan. Kung ayaw nyo ang video ito, madali lang po, mag-exit po na lamang kayo. So, wag nang maraming dada, simulan na natin. Isang basong tubig na halos mapuno or garapon na maliit, mas may maliit pa dito ay pwede. And kahit anong kulay ng kandila ay pwede. Sa tuwing gagawin nyo ito or gagawin nyo ay sisindihan nyo na yan. So kahit anong kulay ay pwede, isa lang. At gumamit kayo ng papel. Ang isang papel ng sa notebook ay aking ginupit yan. And maghanda lang kayo ng panulat. So yan lang po ang ating gagawin. Tandaan, gagawin natin ito sa ating mahal sa buhay na nakakaramdam tayo ng mga pagdududa. Meron ba siyang iba? Yung kanang kamay ba ay sumisipat? Kanang mata, hindi kanang kamay. Kanang mata ay sumisipat na sa iba. At yung kanang kamay ay pumipindot-pindot na ng iba. Hika nga. So, ito ang para sa inyo. Para magparamdam siya kaagad sa inyo. So, wala pong masama kung ito'y susubukan. Wala pong mawawala sa inyo. Ngunit ito po ay walang sapilitan. So, ito na. Ang tubig ay ating gagamitin sa loob ng 14 days natin itong gagawin. Sisimulan mo ito sa araw ng Friday. Pagsapit ng dilim or takip silim, ika nga. So, walang tentative na oras, basta't dumilim ay pwede nyo na itong gawin. So, ang papel, pangkaraniwan na itong ginagawa sa mga ganitong pamamaraan, ay isulat nyo lang ang kanyang pangalan at apelyido. Isulat mo na rin ang kanyang kapanganakan, kaya tuwing kayo'y magkakaroon ng karelasyon ay aalamin nyo at tiyak siyempre alam nyo yan yung kanyang birthday. Siyempre may mansari yan, yearsary, yan nga yung birthday. So isulat mong pangalan ng isang beses lang, isang hilera, pangalan at apelyido, yung totoo ha, at saka yung kanyang kapanganakan. So iyon ang nasulat. Tupiin mo yan ng kung ilang beses mong gusto. Pwede rin naman isang tupi lang. O pwede mong tupiin ng hanggang sa lumiit. At ilagay mo sa tubig ng dahan-dahan hanggang sa mabasa yan. So, bahala na si papel kung lumitaw or lumubog. Basta't itinulak mo siya na mabasa siya bago ka magsimula ng lahat. So, ito na. Ito ay gagawin natin doon sa ating mahal sa buhay na nagdududa tayo, naghihinagpis tayo dahil kulang ang kanyang attention para sa atin or hindi na minsan or madalas na hindi nagpaparamdam sa atin or nararamdaman na natin na kakaiba na ang nangyayari sa inyong relasyon. So, para tumalab ka agad at tawagan ka at magparamdam siya lagi sa iyo, gawin nyo ito in 14 days. Pagsapit ng takip silim. So, yung hapon na yan, inuulit ko ulit para maintindihan nyo. May simple lang ang ating ginamit. Isang kandila na kahit anong kulay ay pwede. So, Friday nyo sisimulan. Magbilang kayo ng Friday hanggang sa 14 days. So, 14 days yan tapos. And
araw-araw ay isang beses nyo lang gagawin. Sa unang araw na ginawa nyo, ganun uli ang gagawin nyo sa the next day hanggang matapos nyo yung 14 days. Kailangan ay gusto nyo at nararamdaman nyo talaga yung paggawa ng mga ganito. Kung hindi naman pa kayo ready, ay pwede nyong ipagpaliban yan. Kasi kung gagawin nyo at napipilitan lang kayo, baliwala lang po. And kailangan walang makikialam sa dito. Kasi kung napakialaman ito, uulitin nyo yan. Kisudang pang 13 days na kayo, uulitin nyo yan mula sa simula. So, iingatan natin. Pagkatapos ng unang gawa, sa unang araw ay maghanap tayo ng lugar na safe siya. Takpan nyo naman ng tela para hindi pasukin ng konting alikabok or alikabok. And ito, paano ba natin gagawin para mabisang kaagad na magparamdam yung ating mahal sa buhay na parang layong-layo na sa pakiramdam natin, malayo na kanyang loob sa atin. Gusto pa rin natin siya, gagawin natin ang lahat, po ba? So, ito na. Upo lang kayo sa isang tabi, nakaganyan kayo, nakaawang yung sa may bunganga, tatapat nyo lang na ganyan, para lang kayong naglolokring-lokringan na gumagawa or para lang kayong naglalaro nito. Ngunit isa puso nyo, mga kainday and dudong. Kayo din naman ang napaparusahan, nais nyong maging maayos. So gawin natin din to ng maayos at gusto talaga natin. So ito na. Una mong gagawin ay magdasal ka. Magdasal ka kahit anong dasal na memorize mo. Pwedeng Our Father, and pwede ka rin gumawa ng sarili mo. Nakikinig ang Panginoon sa lahat ng sasabihin mo, lahat ng hihilingin mo lamang. Puro positive lang po tayo. Kung may mga negative na nangyayari sa buhay mo, isang tabi mo po yan. Huwag mong isali sa usaping ito. Kailangan dito ay maging positibo tayo. Kung may mga bad memories kayo, kalimutan nyo na yun at magsisimula kayo sa panibagong yugto ng iyong buhay pag-ibig. Di po ba? And pagkatapos nyo magdasal, kausapin mo siya. Ang tawag dun ay humiling ka. Humiling ka ng marami, mas maganda. Yung tipo bang kinakausapin mo siya na feel mo nakikinig yung Panginoon sa atin. Lahat ng hinihiling natin naman ay nandyan lang siya, nakikinig sa atin. So, puro positive lang po. Kung may mga negative kayong past, ay kalimutan nyo na po yun at magsimula kayo sa panibagong yugto ng maaliwalas na pag-ibig. Ika nga. So, natapos nyo yung hiling nyo, pwede naman kayong magdasal pang muli. Nasa sa inyo na yun, or pwede na kayong mag-sign of cross. Kung iba naman ang reliyon sa'yo is silence lang po, kahit ilang seconds ay pwede na po yun. Then, natapos yung sa unang araw nyo, Friday nyo sisimulan yan. And, natapos yung unang araw nyo, no, ito naman ay itatabi nyo lang. At ito, tuwing gagawin nyo yung ginamit yung kandila, ay nakasindi yun. At kahit anong kulay paalala, kahit anong kulay ay pwede po yun. Doon natapos mo din yung ginawa mo, hipan mo na lang din ito at itabi mo, magkatabi ito. Itabi mo kinabukasan, kukunin mo na lang siya uli. At ganun lang, gaganon. Pwede nga gumanong ka, para ka lang din nagmumoni-moni. Ngunit isa puso nyo naman. And then hanggang sa natapos na yung 14 days. Pagka 14 days, anong gagawin mo? So, itong tubig, tapusin mo muna yung last day, din itapon mo sa lababo, pwede, sa pintuan, pwede. So, dalawa lang ang option nyo. Either na sa lababo or sa pintuan. Pintuan na yung palabas na ng bahay. Diba? Maraming pintuan ng bahay. Yung pintuan na hahakbang ka na palabas talaga ng bahay. Yung last na pinto na palabas ka na or pupunta ka kung saan, yun po yun. So, kung mga nasa ibang bansa kayo, ang option dyan is sa lababo. Kasi, pangkaraniwan kung nasa 12th floor pala kayo, so wala.
So, obviously, sa ano yan, sa lababo nyo itatapon. And then, yung papel ay kukunin nyo. Itatabi nyo yun kung saan nyo gusto. Kung saan nyo gusto. At wag nyo na siyang tingnan muli. Hayaan mo siyang nandoon hanggang sa nawala, nawaglit sa isip mo at pakiramdaman mo ang mga pangyayari. So, ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga tatangkilik muli. Ako'y nagbabalik medyo matagal-tagal. And maraming salamat po. And hangad ko na matulungan kayo sa pamamagitan ng mga ganito. Wala naman din tong sapilitan sa mga nais lamang pong subukin. Wala pong mawawala sa inyo. So maraming salamat sa lahat. Saan man sulok kayo ng mundo. Hangad ko ang inyong katiwasayan ng buhay.